Idol Mark, no, before tayo mag-start, tanong muna kita. Ito pa yung kauna-unahan mo na Rigid MTB. Ayan, naalala ko yung dati kong Colbrontes nung saglit ko lang na ginamit na stealth block, no. Ito nga Colbrontes XC na XC hardtail mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Pansin ko yung frame mo pang 27.5, no. 27. Tapos yung gulong mo 29er na mataba yung gulong, no. Mamaya check natin yung clearance. Ito yung unang labas na Moso yung ganitong hubog. Kasi ang nauna dito yung parang banana shape yan. Ito yung unang labas na triple butted na Moso. Ang pinagkaiba lang, mas later model to Ito yung pangalawa kasi yung una may mount pa sa B-brake. Yun. Ito pang disc brake lang talaga no. Aluminum 7005 yan. Maxxis Recon. Hindi yung Recon Race, no? Hindi po. Recon lang. Na 29 by 2.25 na yan, tubeless ready tsaka foldable. Ito nga 27.5 yung frame. Tapos ito yung old school na 26er suspension corrected na rigid fork. At saka 29 by 2.25 na gulong. So tignan natin yung clearance dito sa rear triangle. Kakaiba yung tunog Malutong yan Malutong? Kaya marami na ako na sound check nito, pero ito kakaiba Bakit naging iba to? Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ibaba-check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Mark Ortilio. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Mark, before tayo mag-start, tanong muna kita. Ito pa yung kauna-unahan mo na Rigid MTB. Bale, na po yan, pangalawa. Yung una ko po is Paxter. Paxter. Ano yun? Naka-suspension fork o naka-rigid din? Naka-rigid na rin. Naka-rigid fork din. Ayan. So next question naman Idol, saan mo regular na ginagamit tong Rigid MTB mo yan? Ito, pang daily use lang po, Vermosa, Abia. Lang din po. Dito sa Tagaytay, doon ka nag-gain sa'yo? Long ride yung Tagaytay. Bukod sa Tagaytay, meron pa ba? Hindi ko pa na na long ride Pero kapag naka-schedule ka na mas malaking long ride, saan yung pinaplano mo? Pampanga. Saan sa Pampanga? Clark. Sa Clark. Malayo rin. Siguro abuti ka din siguro na may gitsandan yun. Papunta pala, no? Yan, so ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. Yan, so mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail mountain bike frame. Ayan, naalala ko yung dati kong Colbrontes nung saglit ko lang na ginamit na stealth block, no? Ito nga Colbrontes XC na XC hardtail mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Pansin ko yung frame mo pang 27.5, no? 27. Tapos yung gulong mo 29er na mataba yung gulong, no? Mamaya check natin yung clearance. Yung particular size naman ito, size 17 or size medium. Pansin ko masyado malaki yung frame sa'yo. Kasi baka height mo? 5'3 ka ba, no? 5'3. 5'3, no? Kaya yung seat post mo mababa, no? Pero sa'yo, okay naman ba? Yung okay naman. Yung fit? Okay naman? Okay naman po siya. Ayun, straight or non-tapered yung head tube. Tapos sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal. External sa rim brakes. Rear brakes, yan. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman is post mount. Bubulol ako. Next naman sa kanyang MTB rigid fork. Ito yung unang labas na Moso yung ganitong hubog. Kasi ang nauna dito yung parang banana shape yan. Ito yung unang labas na triple butted na Moso. Ang pinagkaiba lang, mas later model to Ito yung pangalawa kasi yung una may mount pa sa B-brake. Yun. Ito pang disc brake lang talaga no. Aluminum 7005 yan. Ito kasi, ito yung 26er na suspension corrected. Kasi nung binil dyan, wala pa dating 29er tsaka 27.5. So ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at tsaka yung blade length nito. Then yung steer tube na to, of course, is straight on non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan. Since na old school to, no? Kita-kita natin. Pang IS or international standard. Next naman sa kanyang cockpit. So ito yung kanyang MTB handlebar. Anong brand pala nito? Bandit? Ano to? Bandit 7? Parang Bandit 7,
Yan, MTB handlebar, 31.8mm ang diameter, straight na may konting back sweep. Ang lapad nito, 600. ayun, 600mm. Next naman ito kanyang grips, pambansang grips to, no? Silicone. Yan, unbranded na silicone na kulay red. Next naman ito kanyang stem, ito yung Uno, no? Yan, Uno na aluminum na nawala lang yung decals. Yun nga, nakalagay dito 120mm ang haba. Negative 17. yan yung angle. Next naman ito kanyang integrated headset, pambansang brand, Mountain Peak na seal bearings. Ito naman kanyang seat clamp. Ito yung sa stock ng Foxster, no? Yan, Moser, aluminum, quick release type, 34.9mm ng diameter. Yung seat post mo, stock ng Foxster, no? Stock yan. Yan, 350mm ang haba, 31.6mm ang thickness, diameter. Na setback na may dual bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle, although na wala na yung original na upholster, pero ito yung hubog to ng Fizik, no? Fizik Arion. Ayun nga, Fizik Arione na yan, malambot pa rin, no? Tsaka flexible, tapos steel railings. Gano'n mo katagal itong ginagamit? Ilang taon na rin yan. Ilang taon na rin, no? Sa kalahati. Ganun. Isa't kalahati, no? Hindi mo siguro binibitawan to kasi komportable sa ito, no? Ganyan gusto kong ano, maganda, although maganda yung design niya, ma-comfortable din siya sa akin. Yung diretso, yun ang, yun ang hiyang sa'yo, no? Oo, yun. Yan, so ito nga yung kanyang feedback dito sa kanyang saddle, no? Next naman sa kanyang drivetrain, ito nga nakapambansang drivetrain setup to, 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Then ito yung kanyang rear shifter, L2A7, no? Elite version. Elite. Na 10 speed, no? 10 speed. Yan, so next naman ito kanyang MTB crank. Ito yung pambansang MTB crank ulit na I-Accept Janko na Halotech. Sagbit naman yung kanyang bottom bracket, 170mm ang crank arm, pang purpose built na pang 3x, bali 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. Ito kanyang 1x narrow wide na chain ring na rounded, Decas to, no? Apo, Decas. Ilang tit to? 40 teeth. 40T. Yan, so next naman itong kanyang RB clipless pedals. Ito yung Shimano RS500, no? ano po? Ano to? Iba pa to? PDL. SPDL. Ano to? RS500. Ganyan din sa akin. Next naman itong kanyang chain, Shimano X10 na 10 speed. Yung cassette sprocket mo, laki, no? Anong brand ito? Sagmit. 10 speed, no? 10 speed. 11 na to? 50. 1150. Tapos yung chain ring mo, 40T. 40. Hanggang saan ka, no? Hanggang saan ka kaya? Dito. Hanggang dito lang? Oo, ganyan lang yan. Di ka Kasayad na yung RD mo. Oo. Kasi nga di nakakayanin ng RD mo, no? Laki kasi nang yan, chain ring. Lalaki kasi chain mo, pero kung gumamit ka ng 3060 kakasya pa eh. Kakayanin pa eh, no? Ano pala yung ano mo, RD mo? L2A7 din. L2A7, no? Nakita ko lang parang may butas dito. Ngayon lang nakakita ng ganitong klase L2A7. Ito yung elite version, no? Okay, yan na 10 speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheel set, ito yung kanyang gulong, no? Maxxis Recon. Hindi yung Recon Race, no? Hindi po. Recon lang. Na 29x2.25 na yan, tubeless ready tsaka foldable. Ito nga, no, 27.5 yung frame. Tapos ito yung old school na 26er suspension corrected na rigid fork. At saka 29x2.25 na gulong. So tignan natin yung clearance dito sa rear triangle, no? Ayan, malaki pa. Although na dito, hindi pantay yung hindi pantay yung installation ng gulong mo, maliit dito, malaki dito. Pero pag pinantay mo yan, pasado pa yan. Pasado pa yan sa 4 to 5 mm na limit na preferred ko, no? Tignan naman natin dito sa kanyang rigid fork. Malambot pa yung gulong mo, no? Malambot pa. Tapos medyo worn out na yung yung knobs eh. Ayan, medyo pasado pa kasi nga medyo medyo worn out na. Pero kapag may knobs yan, siguro mga 4 mm na lang yan. Yan, so tingnan natin pala kung magtoto-overlap yung yung sa yan kung tatama dito. Ito guys, no, kita-kita natin na walang to overlap, no. Siguro kaya hindi ka nagtoto-overlap kasi siguro mahaba yung top tube nito kasi nga size 17 yung no, yung frame mo. Siguro kung size 16 yan, tatama yan. Tama na yan. Kasi pag size 16 mas i-clear rin yung top tube, no. Yan pala yung tsura niya pag naka no. Ang to overlap kasi yung tatama dito pag liliko. Para sa mga pixie ganun. Next naman sa kanyang 29er na MTB rims, anong brand pala nito, idol? Foxster lang po, stock. Stock ng Foxster. Aluminum double wall, 32 holes, no? Tama. Malamang stock din ng Foxster tong spokes and nipples mo. Then ito, Hasins Pro 7, no? Ito ba yung 6 poles with 3 teeth?
Tama po. Ayan, kasi type of rear body, seal bearings. So check natin yung tunog nito, idol, kapag naka free wheel. Kakaiba yung tunog Oo, malutong yan eh. Malutong. Kaya ano eh, marami na ako na ano, na sound check nito, pero ito kakaiba eh. Bakit naging iba to? Edited yan. Edited? Oo. Paano mo edited na ginawa mo? Ano, power spring, tapos pinagsama yung power spring tsaka yung stock niya. Hindi, paano yun? Ano yun? Ano? Pinatong mo? Oo, pinatong, dalawang yun. Eh di, dosing spring yun. Hindi, bali paano ba? apat lang yung power spring na nakalagay dyan. Apat. Bale, alternate, no? Yan. Pero di ka ano yun? Di ka ba nagkakaproblema in long term pag ganyan ginawa mong spring? Pag matagal, kaya pag naglo-long ride ako, tinatanggal ko yung power spring niyan. Pinapalitan mo na original. Stock niyan. Pero ito, alaga pa to sa grasa? Weekly kong pinapalitan yung ano niyan. Weekly naman. Inalagaan mo naman eh. Oo. Ayun, ito nga yung tunog ng kanyang Hassels Pro 7 eh. Ko lang na rin na ganun klase tunog, no? MTB hubs kapag naka free wheel. Dala sa lang sa kanyang brake set. Ayan, unang tingin akala ko Disneyland, yung pala Disneyland. Yan, Disneyland na hydraulic brakes and dual piston. Magkano bili mo dito? Mga ano lang yan, second hand ko lang nabili yan. 1K. 1K no? Second hand pala. Di ba nagkakaroon ng problema dyan? Okay naman. Okay naman siya. Okay naman yung Malakas naman yung ano niya. So, wala naman leak so far. Wala naman. Yan, maganda naman yung review niya dito, no? Hydraulic brakes and dual piston, no? Lasa lang sa kanyang rotors. Ano to? Ano to? Stock ng factor, no? Ayun, no? Galing doon sa dati mong bike, no? Yan, 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, Idol Mark, magkano yung damage ito? yung big sabihin yung total cost pala. Total cost, umabot yan ng siguro sabihin natin 16. 16,000, no? 16,000. Yan guys, ito nga yung Cole Brontes XC Rigid MTB ni Idol Mark Ortilio. Yan guys, na-budget na natin tong Cole Brontes XC Rigid MTB ni Idol Mark Ortilio. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout kay Kerwin Kalaw tsaka kay Hey Andrew. Yun. Ayun. Yung mga tropa mo kasi nandun eh, no? Nagpipicture dun eh. So yun, maraming salamat sa pag-budget ng MTB mo. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe ako YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button para matotalin natin pa kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.